Sundan po natin ang susunod na mangyayari sa love story ni Trina and Drew. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, like, and click the notification bell para po lagi kayong updated. Dahan-dahang tinanggal ni Trina ang kamay ni Drew na nakapatong sa ibabaw ng kanyang katawan. Maingat na bubangon siya mula sa kama para hindi ito magising. Isa-isa niyang pinulot ang kanyang mga nagkalat na damit sa lapag at agad na nagbihis. Habang ginagawa iyon, hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa lalaking mahimbing na natutulog sa kama. She bit her lower lip in remorse. Nahihiya siya sa kanyang sarili dahil pumayag siyang makipagniig sa isang lalaking kakikilala pa lang niya. Kahit sa ang anggulo tingnan, lumalabas na mali ang kanyang ginawa. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganoon kadali para sa kanya na ibigay ang kanyang sarili kay Drew nang ganoon na lamang. Bakit kay Mike na naging nobyo niya ng mahigit 5 taon ay nakuha niyang magtimpi samantala ngayon ay wala pa yatang 3 oras silang nagkakilala ni Drew ay nagawa na niya ang bagay na iyon? Muli ay tiningnan niya ang mukha nito at natakot siya sa kasagutang sumagi sa kanyang isip. She gave herself to him because he made her feel again. She did what she did not out of lust but of something far more complex and compelling. Napailing siya. No, not again. Never again. She had learned her lesson well. Alam niyang walang magandang kahihinatnan ang nangyari sa kanila. Okay, she might have lost her virginity to this man, but that was just about it. Never again would she make the same mistake. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang maliit na bag para makaalis na siya ng lugar na iyon. Bago pa man magising ito, nahanap niya ang bag sa ibabaw ng coffee table. Palabas niya siya ng pinto nang napatigil siya. Muli siyang bumalik sa loob ng silid at sa huling pagkakataon ay sinulyapan niya ang natutulog na figura ni Drew. He looked so peaceful in his sleep. Napakaamo ng mukha nito. It was a pity she would not want to see that face again. But that was the most sensible thing to do if she wanted to preserve her dignity as a person. What she had with him was just a one-night stand, and she would leave it at that. There would be no goodbyes because there would be no hellos to come. With a clear mind but a heavy heart, she headed for the door. She should have done that early on before she lost her mind over him. But then again, if she did, she would not have had the wonderful memories of that night. It might be just a moment of madness, yet somehow, she knew that moment would not cease in her mind. Tinuon ni Drew ang kanyang tingin sa mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Mga papeles iyon na kinakailangan niyang isumiti bago niya maaring buksan ang kanyang resort sa La Union. Katatapos lang niyang i-develop iyon at ngayon ay malapit na niyang buksan iyon sa publiko. Malapit sa kanyang puso ang resort sapagkat iyon ang negosyo na masasabi niyang sa kanya talaga. He had lots of other business ventures but mostly they were owned either by his father or by his mother. Isa na sa mga iyon ang hotel sa Malate na pagmamayari ng kanyang tunay na ama. Bagamat hindi siya lumaki sa poder nito, malapit pa rin siya rito. Kaya marahil sa kanya nito ipinagkatiwala ang pamamahalan ng hotel sa tuwing nangingimang bansa ito. Most of his hours were spent there, and because of that reason, siya ang umuupo pa sa penthouse niyon. Damn! He blurted out of anxiety. Kanina pa niya binabasa ang mga papilis na nasa harap niya, pero tela wala roon ang kanyang isip. He could not concentrate on what he was doing. Paano niya magagawa iyon kung panay-panay naman ang pagsagi sa kanyang isip nang nangyari sa kanya noong isang gabi? He kept on thinking about Katrina, the mysterious woman whom he shared his bed with.
He kept imagining her beautiful face with those deep brown eyes which sparkled when he kissed her full lips. Iniisip niya kung nasaan ito ngayon at kung paano niya ito muling makikita. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil masyado siyang mahimbing kung matulog. Tuloy ay nakaalis si Katrina nang hindi niya namamalayan. Kung gising lamang siya, di sana ay nakuha niya ang contact number at kumpletong pangalan nito. But he was not able to. Ngayon ay wala siyang kaidi-ideya kung paano niya ito muling mahanap. He was sure she had given him her true name. But what good would it be to him? Hindi niya mahanap ito sa pamamagitan lamang ng pangalan. He thought of asking her secretary to call up those who had a wedding reception on the night she met Katrina. But he canceled the idea. It would be too awkward to ask the 4 pairs of newlyweds couple if they knew Katrina. He sighed. What was it with that woman? Why did she have that effect on him? It was not the first time he had such an encounter, yet so far, no one had affected him like that. Maybe it was because no one had run away from him like that before. Women usually came back to him asking for more. Katrina was a different case. Hindi niya maisip kung ano ang dahilan kung bakit umalis na lang ito bigla nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Wala naman siyang maalala na ginawa o nasabing maaring ikagalit nito. That night, they shared something special. He could sense she felt the same way too. Or did she? For if she did, she would not just run away like that. Napailing siya. Ayaw niyang maniwala na baliwala lamang dito ang nangyari sa kanila. Marahil ay may malalim na dahilan ito o hindi kaya ay nahihiya ito sa kanya. Well, whatever her reason was, he believed that they would meet again. Somewhere, somehow, he was sure of it. Dapat ay hayaan na lang niya na dumating ang araw na iyon. Muli niyang itunoon ang kanyang pansin sa kanyang dapat gawin. Maya-maya ay narinig niya ang pagtunog ng intercom. Pinindot niya iyon at sinagot. Sir, your sister is on the other line. Pahayag ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. Okay, put her through, aniya. Wala pang 2 segundo ay narinig na niya ang boses ng kanyang nakababatang kapatid. Napangiti siya. Margaret never failed to make him smile. Kahit na half-sister lang niya ito, malapit ang loob niya rito. Kung tutuusin, mas matibay pa ang pinagsamahan nila kumpara sa isang magkapatid na pareho ang mga magulang. His parents' marriage was annulled. Nagpakasal uli ang kanyang ina sa isang American national. Si Margaret ang naging anak ng mga ito. He loved her sister very much kaya minsan ay hindi niya mapigilan na maging overprotected dito, lalo na pagdating sa mga manliligaw nito. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagkalungkot nang magpakasal ito at manirahan sa Amerika. He surely missed her. Hi sis, what's up? Nothing, I just want to say hi to my most handsome brother. As if you have a choice. Nangingiting pakli niya. Ako lang naman ang kapatid mo. By the way, kumusta na riyan? Kamusta na kayo riyan ng asawa mo? Kuya, don't refer to him as my asawa. He has a name in case you forgot. Of course I didn't. Nasa watch list ko yata ang lalaking iyon. Iyon na ang karaniwang naging biro niya rito. Kuya, sita nito sa kanya. Okay, I'll stop. So how's everything there? Malapit na ba akong magkaroon ng pamangkin? Nais niyang bawiin ang kanyang sinabi. His sister had a miscarriage more than a year ago. Bagaman sinasabi nito na tanggap na nito ang nangyari, alam niyang masakit pa rin iyon para dito. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na kaya minadali nito at ng asawa nito ang pagpapakasal ay dahil nagdadalawang taong na ang kapatid niya noong mga panahong iyon. Saka na, kuya, kapag handa na uli ako.
Besides, abala pa ako sa masters ko ngayon. By the way, wala ba kayong balak umuwi rito? Kahit na bakasyon lang. Maybe some other time. My husband is too busy with his work. For your info, he has just been promoted. Well, good for him. Sa bagay, responsable namang tao yung asawa mo. Dahil kung hindi, I would not let you marry him. Remember the time? At nagpatuloy pa siya sa pagkikwento rito tungkol sa naging usapan nila ng asawa nito nang ipaalam ng mga ito sa kanya na magpapakasal na ang mga ito. Tumigil lang siya nang mapansin na walang katugon-tugon ang kausap niya. Margaret, are you still there? Yes, I'm still here, Kuya. I got to go. I'll call you up again sometime. Next week probably. Napansin niyang medyo ligalig ang boses nito. Tila may problema ito na hindi sinasabi sa kanya. Bigla tuloy siyang nakadama ng pag-aalala. Margaret, are you sure you're okay there? Kapag kuwan ay tanong niya. Oo naman. Sige kuya, may klase pa ako. Okay, make sure to call me up again. And Margaret, do take care of yourself. Don't worry, Kuya, I will. Love you. After saying that, the line went dead. Ibinaba niya ang telepono at muling hinarap ang kanyang trabaho. Kanina, si Katrina ang kanyang inaalala. Ngayon naman ay si Margaret. He had to forget his woman woes. He got far more better things to do than think about these women, especially the first one who might not be thinking of him at all. So, Trina, ano sa tingin mo? Will this place do? Tanong sa kanya ni Jed habang nakatayo sila sa dalampasigan. Kasalukuyan silang nag-ocular inspection sa isang bagong tayong beach resort sa La Union para sa isang commercial na gagawin nila. Yes, this is just perfect. We could have the shoot right here. Nakausap mo na ba yung maari? Personally, hindi pa. I don't want to talk to him unless nakuha ko ang approval mo. Kay Gary pa lang ako nakikipag-usap. But according to him, his boss is very willing to accommodate us. Maganda raw na publicity iyon para sa resort. Ang Gary na tinutukoy nito ay ang tagapamahala ng resort na iyon na kaibigan nito. Napatango siya. Sa bagay, wala namang dahilan para tumanggi siya. Pero siguruhin pa rin nating papayag nga ang may-ari. This is definitely better than the first resort we went to. Sumang-ayon ito sa sinabi niya. Naglakad-lakad muna sila. She was really impressed with the place. Unlike other high-class resorts she had been to, the ambience of this high-class resort was meant to relax and not to intimidate. Bukod sa maganda at malinis ang dagat, hindi rin masyadong nagulo ang likas na ganda ng paligid. The amenities and the cottages were built in such a manner that they complemented and enhanced the natural beauty of the place. She especially liked the idea of an airy bathhouse for a woman with a sauna, jacuzzis, and a hot bath that could accommodate 12 people. Sa nakita niya, bigla tuloy niyang naalala ang garden sa rooftop ng hotel at ang lalaking nakasama niya roon. It had been 2 weeks since that encounter, and everything about that night was still vivid in her mind. Napapitlag siya nang marinig niya ang pagtawag ni Jed sa kanya. Pagharap niya rito, nakita niya nakausap na nito si Gary. Kumaway ito sa kanya. My boss called up. Nagkaroon yata siya ng aberya sa daan. Baka hapon pa siya makakarating. Pahayag ni Gary nang makalapit siya. If it's okay with you, you could wait for him. I do want to meet him but I'm afraid may appointment ako mamayang gabi, sagot niya. Bumaling siya kay Jed. Total okay na rin naman sa akin itong lugar, ikaw na lang ang makipag-usap sa kanya, Jed, ani niya. Ipa-schedule mo Wednesday after next week ang shoot natin. Siguro mag-alat ka ng 2 araw. O narinig mo yun, Gary, 2 days next week.
Masayang wika ni Jed sa kaibigan. Iyon naman ang gusto ng kanyang mga staff, ang actual shoot. Habang nanananghalian, ibinigay ni Trina sa kanyang staff ang ilang detalye sa gusto niyang maging arrangement. Pagkatapos niyon ay nagpaalam niya siya sa mga ito. Pakirelate na lang ang pinag-usapan natin kay Mr. Samaniego. Bilin niya kay Jed at kay Gary. Ang tinutukoy niya ay ang may-ari ng resort. Ikaw kasi, i-cancel mo na lang kasi ang appointment mo mamayang gabi para makapag-relax ka muna rito. Sabi ni Mr. Samaniego. You could even stay overnight, compliments of the house, ani Jed sa kanya. You know very well I can't. Ikain at iligo mo na lang ako. Kahit na gusto niyang magtagal doon, hindi maaari. Kailangan niyang dumalo sa launching party ng isang bagong line ng beauty product. Siya kasi ang nagderehe ng commercial niyon at nakakahiya naman sa kliyente kung hindi siya sisipot. Pagkatapos magpaalam, nagbaneho na siya pabalik ng Maynila. Nasa Tarlac na siya nang mag-stop over siya sa isang gasolinahan. Pagkatapos kargahan ng gasolina ang kanyang sasakyan, pumasok muna siya sa convenience store na naroon para bumili ng maiinom. Pasakay na siya uli sa kanyang sasakyan nang mapansin niya ang isang lalaking bumaba mula sa isang itim na Ford Everest. Saglit na kinausap nito ang gasoline boy pagkatapos ay bumalik ito sa sasakyan. Tinanggal niya ang kanyang suot na sunglasses. Hindi siya namamalikmata. The guy looked exactly like Drew. Well, it was either him or his twin brother. But as far as she could remember, wala namang nabanggit na ito na may kakambal ito. Maya-maya ay binuksan ito ang bintana at iniabot ang bayad sa gasoline boy. Siguro ay naramdaman nito may nagmamasid dito kaya napatingin ito sa direksyon niya. Nagkatinginan sila. Lumabas ito ng sasakyan at akmang pupuntahan na siya nito nang lapitan ito ng gasoline boy. Noon niya naisip na umalis agad. Hindi na dapat pa sila magpang-abot nito. Dali-dali siyang sumakay sa kanyang Honda CR-V at pinaandar iyon. Mula sa rearview mirror ay nakita pa niya ang pilit na paghabol ni Drew sa kanya. He seemed to be shouting at her. Hindi naman niya marinig yun dahil sarado ang kanyang mga bintana. Pero sa halip na tumigil ay lalo pa niyang binilisan ang pagmamaneho. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makalayo na siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na muli niyang makikita ito. At sa isang probinsya pa. She could have expected to meet him again in a bar or in a posh restaurant. That was why she shied away from those places after that night. Pero sa dinami-rami ng lugar, bakit doon niya ito nakita? Maraming tanong ang umikil-kil sa kanyang isip. Ano ang ginagawa nito sa La Union? Doon ba itong nakatira o napadaan lang din ito roon katulad niya? At naaalala pa kaya siya nito? Sa huling tanong, alam niya ang sagot. Of course he does, you silly woman. Hindi naman siguro siya tatawagin at habulin nito kung nakalimutan na siya nito. It was obvious that he did remember her. Somehow, that particular thought made her feel good inside. Stop it. Just stop it, anya sa sarili. She should not be thinking of him. He was bad news right from the start. Galit na tinapakan ni Drew ang silindyador ng minamanehong sasakyan. Nainis siya sa babaeng nakita niya kani-kanina lamang at sa kanyang sarili. Ilang araw na ba siyang hindi pinatatahimik ng alaala ni Katrina? He did wish to see her again. Ngayong nakita niya uli ito, dapat sana ay masaya siya. Well, that was exactly how he felt when he saw her a while ago. Pero kasabay ng pag-iwas nito sa kanya ay ang pagkawala ng kagalakan niyon. Instead of saying hi, ipinamukha nito sa kanya na ayaw siyang makita nito. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon nito.
Hindi niya tuloy mapigilang isipin na baka may asawa na ito at umiiwas lang si skandalo. Women. He blurted out of desperation. Ang akala niya ay alam na niya ang lahat tungkol sa mga babae, ngunit hindi pa pala. He was not geared for a kind of woman like Katrina. She was an enigma. The more he thought of her, the more he wanted to have her again. Not necessarily in bed, but just for company. Yes, he could settle for that. If she wanted to, they could start like nothing had happened between them. But he knew they could not because he didn't know if they would meet again. And if ever they did, he would not let her slip away like that. Binilisan niya ang pagpapatakbo sa kanyang sasakyan hanggang sa makarating siya sa kanyang destinasyon. Napangiti siya nang pasukin niya ang entrada ng Azul Marina. This place was his pride and joy. And once it became operational, he would be reaping big profits from it. Pagbaba niya ng kanyang sasakyan, ay agad na hinanap niya si Gary, ang tagapamahala niya sa resort. Natagpuan niya ito sa isang gaming area at naglalaro ng billiards. May kasama itong isang matangkad na lalaki. Naisip niyang marahil ay iyon ang kaibigan nitong nagtatrabaho sa isang ad agency na gustong gumawa ng commercial sa resort niya. Wala namang problema sa kanya iyon. He would even benefit from that project. Aside from the publicity his resort would get, seeing beautiful women roam around his place may help him get that woman off his mind. Muling tinahak ni Trina ang pamilyar na daan patungo sa Azul Marina Beach Resort. Ilang metro ay nakita na niya ang magarbong entrada niyon. Nang makababa siya ng sasakyan, agad na sumalubong sa kanya ang sariwang hanging dagat. She took a deep breath and smiled. A change of scenery, especially something as beautiful as this one, relaxed her. Maya-maya ay nakita niya ang puting van na sinasakyan ni Candy at Jed. Pumarada iyon sa tabi ng kanyang CRV. It was only Tuesday in the afternoon, but it was a must that they go to their location a day ahead of schedule. Pagkatapos nila sa reception area, ay sinalubong sila ni Gary. Isang maikling kamustahan muna ang nangyari bago sila sinamahan nito sa kanya-kanyang silid nila. Siya ang huling inahatid ni Gary sa kanyang magiging silid. Nasa dulo ng pasilyo iyon sa ikatlong palapag. Masasabi niya ang silid na ibinigay sa kanya ay isa sa pinakamagandang silid doon. Bukod sa malaki iyon at kumpleto sa mga gamit, hindi na niya kailangan pang lumabas para makita ang dagat. The wall on the side of her room was mostly made of glass, giving her a panoramic view of the outside. This is very nice. Salamat ha, anya kay Gary. You're welcome. Pero si Sir ang nagbilin na ang kwarto raw na ito ang ibigay ko sa iyo. Ganoon ba? Then remind me to thank him later. Presume na pupunta siya rito ngayon. Yes, he said he would like to see what would be happening here. Mabuti naman kung ganoon. Bali walang sagot niya. Nang makaalis si Gary ay nagpahinga muna siya ng mga kalahating oras. Wala pa sina Candy at Jed nang lumabas siya ng kanyang silid. She had a feeling the two were sharing a room. Ibinilin niya kay Gary na pasunurin na lang ang mga ito sa tabing dagat. Pagkatapos ay nagtungo na siya roon. Hindi na ganoong kataas ang sikat ng araw habang hinihintay niya sina Candy at Jed. Naglalakad-lakad muna siya. Maya-maya ay nakita na niya ang mga ito sa di kalayuan. Kasama ni Gary at isang lalaki na hindi niya gaanong mamukhaan dahil nakasuot ito ng sunglasses. Ang kanyang nababanaag lamang ay ang magandang hubog ng pangangatawan nito sa suot nitong muscle shirt at shorts. He was tall and brawny. Kinawayan niya ang mga ito at hinintay na makalapit sa kanya. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat
nang malinaw niyang nakikita ang mukha ng hindi niya kilalang lalaki. Sa bawat hakbang nito palapit sa kinatatuyuan niya, pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang tuluyan ng makalapit ang mga ito, noon lang niya nakumpirma ang kanyang hinala. It was Drew. Fate had just a good laugh at her. Tila ipinahiwatig niyong kay Trina na kahit ano ang gawin niyang pag-iwas kay Drew, wala siyang magagawa dahil itinadhana na magkita sila ulit. At kahit hindi nito ipinahahalata, alam niyang pareho silang nasorpresa sa pagtatagpong iyon. But they did not say a word to each other. They waited for Gary to make the introductions. Gary referred to Drew as Mr. Samaniego, the owner of the resort. So it's nice to finally meet you, Miss Katrina Campos. Kaswal na wika ni Drew na parang iyon ang unang pagkikita nila. He was flashing a mischievous grin. Nakipagkamay ito sa kanya. But unlike ordinary handshakes, his hand lingered on hers with such tenderness as if he was teasing her. Siya na ang bumitiw sa pagkakahawak nito bago pa man makahalata ang iba. You wouldn't mind if I just called you Trina, would you? Tanong nito. No, of course not. Hindi niya alam kung ano ang dahilan nito sa ginagawang palabas nito na noon lang sila nagkakilala. But somehow she felt relief. At least she would not have to explain to her staff how she came to know this guy. So how do you like the place? Tanong nito. It's beautiful. Mukhang maraming dadayo rito once it becomes operational, she commented. Sana ay isa ka sa mga iyon. Balik nito sa kanya. I do hope to see you again here. Isang alanganing ngiti ang naging tugon niya rito. If she had a choice, she would immediately leave the place and never set foot on it again. But much as she wanted to avoid him, she could not just leave like that. She had work to do, and it should not be affected just because she had a thing with this man. A thing. That was how she must put it. What she and Drew had was just a thing. At yung akala nito ay makakaisa pa ito sa kanya, nagkakamali ito. Hindi siya mapapaandar nito dahil lamang may namagitan sa kanila. At iyon ang dapat na iparating niya rito. Naroon siya para magtrabaho at iyon lang ang bagay na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Hindi naman kinakailangan na personal siyang makipag-usap dito kung may kailangan siya. Pwede naman niyang iatas iyon sa kanyang staff. With that thought, she casually thanked Drew for accommodating them and excused herself. If ever you need something, just tell me. I'll be happy to provide whatever you need. Anito sa kanya. Sure, sasabihan na lang namin si Gary kung may kakailanganin kami, aniya. Tumango ito. I'll see you later then. You wish, aniya sa isip. Pagkatapos niyon ay binalingan na niya sina Jed at Candy para bigyan ang mga ito ng ilang instructions para sa gagawin nilang bukas. Nagpatiuna na siyang lumakad papunta sa dulong bahagi ng beach para ituro sa mga ito ang eksaktong lokasyon kung saan ilalagay ang camera. Hindi na sumunod si Drew sa kanya. Ngunit habang papalayo, ramdam niya ang nakakapasong tingin nito sa kanyang likuran. Jed, bakit hindi mo sinabing ang may-ari ng resort na ito ay ang may-ari din ng Legacy Suites? Hindi niya napigilang itanong kay Jed. It was only now that it occurred to her that Drew was not just a friend of the owner of the hotel where they met, but may actually be one of the owners. Legacy Suites? Talaga? I've no idea. Paano mo nalaman yun? Balik tanong nito. Nagkibit-balikat na lamang siya. Pero bata pa siya ha, and you know what?
Kamukha nga niya yung teen star dati. I just forgot his name, komento naman ni Candy. Gusto sana niyang sabihin dito na si Drew nga ang tinutukoy nito, pero hindi na lang siya nagsalita. Baka pwede natin siyang kuning model sa vitamin A commercial na gagawin natin. He seems so full of that primal energy, dagdag pa nito. Ikaw, Candy, iba na naman ang nasa utak mo, sita ni Jed. Kahit hindi aminin ng mga ito, alam niyang may namamagitan sa mga ito. Marahil ay nahihiya lang ang mga itong aminin iyon dahil hindi pa anal ang kasal ni Jed mula sa asawa nito. She would agree with Candy on that one. Alam niya kung gaano kaganda ang katawan ni Drew. But the thought of working with him would be difficult. She just could not mix business with pleasure, kahit na nauna pang mangyari sa kanila ang huli. Katatapos lang na mag-shower ni Trina at magbibihis na sana siya nang marinig niyang may kumakatok sa pinto. It was probably the snack she ordered. Naisip niyang sa silid na lang siya kumain kaysa sa restaurant. She did not want to encounter Drew. Wala pa ba ang ibang kasamahan niya samantalang sina Jed at Candy naman ay nasa pool at naliligo. Mamayang hapunan na lang siya pupunta roon kapag marami ng tao. For a while, sigaw niya sa taong nasa kabilang panig. Hinigpitan muna niya ang ribo ng suot niyang bata de banyo. Pagkatapos ay agad na tinuyo niya ng tuwalya ang kanyang buhok at pinasadahan iyon ng brush. Nang medyo presentable na ang kanyang itsura, ay saka niya binuksan ang pinto.